Nga itong pinakita ni Senator Amy, di ba? May, alam mo, wala lang nag-interpolate dun sa mga sumagot na senator, pero ngayon babarahin natin sila. Tayo mag-interpolate sa kanila. Kasi nungaligan yung sinasabi nila. Sasabihin nila, wala namang ebidensya, puro opinion, puro fake news. Anong walang ebidensya? Pinakita na nga eh. May video na nga eh. Ando na mismo yung mga komento. Paano naging walang ebidensya? May elements siyang pinakita doon. Paano naging walang ebidensya? Eto, papakita natin ha. Kasi yan yung binibintang nila eh. Fake news yan, walang ebidensya. Meron! Personal and collective privilege. We recognize once again Senator Amy Marcos. Thank you very much. Magandang hapon po, Madam President, our Majority Leader, the ladies and gentlemen of the Senate. I rise today on a matter of personal and collective privilege to address a pressing issue of utmost national importance. For far too long, our Filipino people have been left uncertain, confused, deliberately kept in the dark regarding the true intentions behind the continuing and increasingly belligerent efforts to upend the new Senate leadership and worse, to amend the Constitution. The Filipino people deserve clarity. The Filipino people deserve honesty, and above all, the Filipino people deserve at least the truth. Madam President, today I will not rely solely on my own words. I will present before this chamber a short video containing documentation, footage, and statements directly connected to the ongoing efforts toward term extension and charter change. With your permission, therefore, may we now direct the technical team to play the video. Nanginginig na si Soto dyan. Naku po, patay tayo. Nanginginig na si Soto dyan. Tsaka si Lacson. Presentation. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Bakit ito nilusog? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang garabalan, obvious na obvious, hindi isa-isa ang majority. Bakit may panggigipit? Pinakakasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pambabaluktot ng kwento? Nililito nila ang publiko. Ang kainan ay naganap alas 4 ng hapon. Ayan, eto. Hindi to na point out. Alas 4 ng hapon to. Lagi kasing ginagamit ng mga Pinklawan, Dilawan at ni Lacson. Paano daw nagkaroon ng attack kung naka-smile sila dito? Alas 4 po itong picture na ito. Yung attack gabi pa. So that only means isa sa mga ebidensya, resibo, that there is a propaganda against the majority. Naintindihan natin? Propaganda. Yung sinasabing there were no attacks, o there was no attack, o di kaya sinasabi nila na stage kasi naka-smile. Diyan, ito na ebidensya eh. Ito yung ebidensya na meron silang propaganda. Na ano yung propaganda nila? Ayan. Yan yung propaganda nila na sinasabi nila, naka-smile pa eh. Tarantado. Alas 4 yan. Yung picture na yan inilabas. Nangyari na, nakangiti sila, caucus na yan. They were waiting for the impeachment complaint o article of impeachment para makita na nila, ma-aksyonan kagad nila. Kasi kung maalala ninyo, nung panahon ni Cayetano bilang Speaker of the House, di ba? Ang kwento nga doon, sobrang sipag ni Cayetano to the point, laging late na umuwi yung mga congressman. Ganyan ang ginagawa ngayon. They waited for the article of impeachment para hindi sila pagbintangan na idinidelay. Ayan, alas 4. Tapos ginamit.
Bakit sila nakangiti kung inaatake sila? Tarantado! Tarantado ka talaga. Yan ang masasabi ko sa'yo. Gagamit ka ng picture, hindi pa nangyayari yung attack. Tapos sasabihin mo, bakit sila nakangiti habang inaatake sila? Tarantado Ang ka. barilan, alas 7. Nagmamalaking lang may nangangamusta. Si Camille Villar ang unang nag-update sa kasila. Oh, ayan oh. Ito yung nilabas nilang screenshot. Ang unang nagkamusta si Camille. Si Camille Villar ang unang nangamusta. Tapos sumunod na lang yung iba. Kunwari, nangamusta na rin. Alam ko na yan eh. Sino sa inyo walang GC? Di ba? Pag may sumagot na isa doon, naku po, patay kang bata ka. Obligado ka na sumagot. Baka sabihin, ikaw lang hindi sumasagot. Tama, mali. Kunwari, barkada ninyo, o kuwari, grupo ninyo, o kuwari, opisina ninyo. May sinabi yung boss nyo. Tapos hindi ka sumagot. Yung lahat na kasamaan mo, sumagot na. Patay ako dito pag di ako sumagot dito ah. So, kailangan ako sumagot. Di ba? Kahit ayaw mo naman. Kasi kung talagang you are serious in saying or you are really concerned, agad-agad dapat ikaw na yung nag-message. Hindi mo inantay yung majority muna. Diyan ang majority na una nag-message eh. So, yung concern nila na nangamusta daw sila, isa na namang katarantaduhan. Nagsi-reply. Last convo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pait? Bakit hindi matanggap? Napakaraming bakit. At narito ang mga sagot. Yan na. Pero bago ang katotohanan, Ayan, yan. wasakin muna natin ang kasinungalingan. Ayan, ano? Sige, bagong katotohanan. Ano ba yung mga kasinungalingan na yon? Pasok! I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President, Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ito this time, medyo nagkabulagan. Ayun! Yun na yung bulagaang team. Nagkabulagaan daw. Ayan ha. Sa bibig na mismo ni Lacson, video ni Lacson, interview ni Lacson. Okay? Yung number 1 propagandista ng minority, si Lacson. Ayan. Ito yung mahilig sa interview eh. Propagandista nila ito eh. Ito. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi Ito, kita niyo nito. Ang isang laging sinasabi nila, itong mga tarantadong to, sinasabi nila na kaya daw inagawa leadership because of impeachment. Para daw i-acquit si VP Sara Duterte. Oy, tama nga naman. Oo nga, di ba? Gusto nila maagaw yung leadership para ma-acquit. Gunggong! Eto, paliwanag dyan. Makinig kayo. ang mga sa umpisa pa lang ay may hatol na. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Batong is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siyang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami You need 16 votes. 2/3. 16 votes para ma-impeach si VP Sara Duterte. Ilan ang majority ngayon na dating minority? 12 na sila. Si Bato dumagdag na lang. So, kung 12 sila, ilan yung quote-unquote gusto magpa-impeach? 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach? 16. So sa madaling salita, hindi nila kailangan gumawa ng move para ma-acquit si VP Sara Duterte if they want. Solid ang Duterte, quote-unquote Duterte block. Hindi sila makakabuo ng 16. Whether magpalit o hindi magpalit ng leadership. So isa na namang propaganda. Plus, eto pa ang plus. Plus, si Jinggoy, si JB, sinabi niya na, ilang beses lang sinabi, kinoment niya pa,
ayaw niya sa impeachment. O hindi dagdag na yun. 12, sabihin, wala si Bato ha. Imagine natin wala si Bato. Yung hindi pa nagkapalitan ng leadership. 12, dagdag si JB. Si Gatchalian, in-endorse ni BP Sara Duterte. So malamang sa malamang, kunwari lang yan, partial. Pero sa totoo lang, malamang sa malamang, hindi rin yan guilty. So, yung sinasabi nitong tarantadong to, hindi si Marcoleta, yung propagandista nila na sinasabing, kaya nagpalit ng leadership para ma-acquit. Katarantaduhan yan. Hindi mo kailangan magpalit ng leadership. Kuku, may 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi, pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connect? Ibig sabihin, that is another evidence of their propaganda. Di ba? Nakadalawa na tayo. May ebidensya, may video. Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte-aligned senators. Nananawagan pa ng partial kuno at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Ayan. Galit na galit sila kasi, di ba, ang daming galit na galit, pati itong mga tarantadong mga bayarang media na to. Galit na galit yan eh. Hindi, boboto kayo kay Duterte kasi puro kayo maka-Duterte. Kaya kayo ay partial kayo o bias na kayo. Pero hindi nila tinitingnan yung salita ng salita sa kabila. Katulad nito si antivirus. Di ba, napaulit-ulit ng kinukundi na si BP Sara Duterte, wala pa nga yung trial. Yan, evidence na naman. Evidence na naman na talagang merong silang propaganda. Ito, guilty na kagad, hindi pa nagsisimula yung trial. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi maikubli ang gigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth Ayan, bakit? articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita Yan. si Tito Soto. Sa Soler pa talaga. Sosyal talaga kayo? Pera na naman ng taong bayan ginamit ninyo? Nako. Hindi, ako nagtatanong lang ako Pera ba yan ng taong bayan? Yung pinangkain nyo na naman dyan? Sosyal! Sana sa Jollibee na lang. At House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Tingnan ninyo yung mga kasama. Tapos ano ang palusot ni Soto? Golf. Palas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa Konstitusyon. Kailan yon? Anong date yon? Booking sila doon January 30. The articles of impeachment. Wait lang. Sorry. Yan na. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Ayaw. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Ayun. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Muling isinusulong Ano ang CONAS? Ayan January 30 January 30, muling sinusulong ni Soto. Ayan si Soto. Okay? Balita yan. News yan.
ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something big brewing inside the government to claims of a possible no-election scenario? Ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilalaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na Ito yung laman. Ito yung laman nung CONAS. Bakit? Tandaan ninyo nandiyan si Lito Banayo na sinabihan din. Wala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinompute nila kung mayroong 18 regions, nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanukala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay... Meron silang reklamo dyan. Kesyo, handali, ano ba talaga? 50 years old? O ito, ang usapan kasi nag-uusap-usap. Feeling ko yung Kamara, itong si Speaker, yun ang utos sa kanya na gawing 50 para hindi makatakbo si Sara Duterte. Ngayon, maybe, nagsuggest, naku, masyado namang atang obvious yan. Babaan na lang natin. Pag binaba natin, makakatakbo na si Vico Soto. Antindi ng pangarap nyo, no? Alam mo, ako, I don't have problem with Vico Soto. Paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo, I think, marami naman ako nakakausap sa Pasig. Maayos naman si Vico Soto as a mayor, pero hindi siya pang-nasyonal as of now. Maybe in the future. Why am I saying this? Kasi marami naman nagsasabi talaga na okay siya sa Pasig, na wala ang korupsyon, pero mabagal ang movement. Hindi ganun kabilis. Kaya nga ngayon, hindi mo pa talaga totally masasabi na sobrang ganda na ng Pasig. Di ba? I mean, yung to the point na, ito, pwede itong model for the entire Philippines. Hindi pa ganun. Maybe magagawa niya siguro yan, maybe after 3 terms, okay. Di ba? Takbo uli siya sa susunod na election, pwedeng ganun. Pero as a national, hilaw na hilaw pa. Hindi naman po biro ang pagiging mantakin mo presidente. Yung Pasig nga, ang dami pang ano dyan Cotton caps dyan Yung traffic enforcer nila Hindi pa nababago yung kultura ng... At ito kasi hindi maintindihan ng iba Davao City is not just Davao City because of the leaders or the mayor. Not only that. Kasi sinasabi nila, alam mo, ito paulit-ulit din namin, sinasabi ni Basti sa amin nito nung nagkakausap. It's the culture na naipasa from the leader below. Hindi naman kakayanin ng entire mayor lang Yung kultura baga, naipapasa. Ano ibig sabihin nun? Yung kaugalian nung pag ang mayor straight, magiging straight din ng mamamayan. Hanggang naipasa na nila. Kaya nga pag ikaw nag-yosi dyan, nag-vape dyan, sisitahin ka Hindi mo na kailangan daanan pa ng pulis para sitahin ka. Hindi, sisitahin ka na mismo ng mga tao dyan. Pag nagkakalat ka, sisitahin ka na rin. Kasi nga may kultura na po silang na-adapt doon sa kanilang mayor na stricto. Sa mga taxi, ganun din. Hindi naman 24 hours nakabanta yung mayor sa taxi. Pero bakit sila nagsusoli ng sukli? Kasi nga yung kultura They are proud as Davaoeños. Proud sila. And they want to have that kind of culture. Hindi pa po ganun ang Pasig. Now tell me, ganun na po ba ang Pasig? Ulitin ko Okay ako kay Vico Soto, but not now. Kulang pa siya sa bilis kilos Kulang pa siya sa yung piga ng tao. Hindi mo kasi madadaan yan sa kaaway mo lang si Diskaya tapos na usapan. Di ba? Hindi
pwedeng ganun yun. Kaaway ko si Diskaya. Si Diskaya lang kaya kong banatan. Dapat talaga entire thing eh. Vico Soto dahil ipagmamayabang niyang kayang talunin ito si Inday Sara. Meron ako idadagdag maganda, Vicky. Ibaba natin ang edad ng presidente to 35. Nagagaling ng Ayan sa bibig niya na galing. So lahat ng mga ikinikwento kila Amy, kinikwento kay Lito Banayaw, eto na. Merong ebidensya pala. Hindi lang naha-highlight ng media. Isang beses, kasi ganito media. Ganito gimmick na media. Kunwari lang, i-interview. Pag na-interview, okay na yun. Basta masabi lang, nag-interview kami Pero hindi na nila ifa-follow up yan. Ngunit datapot subalit. Pag si VP Sara Duterte o kaya si Basti Duterte ang may sinabing medyo alanganin, araw-araw yan. Buong linggo yan, topic ng media. Ganyang katarantado media. Kunwari lang, hindi naman in-interview din naman namin yung